A blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Kumusta po ang inyong umaga? I hope ang bawat isa ay safe at malakas, walang sakit. Ayan. Ngayon, lalo na ngayon, no, mag-ingat po tayo kasi nagpapalit na naman ng panahon. Sa akin kasi pag mga ganitong panahon, ito na yung mga allergy, ayan, mga nakaraan, bahing na ako ng bahing, ayan, kaya kailangan ng more, more pag-iingat at higit sa lahat, syempre, panalangin. Dahil ang ating Panginoong Diyos, siya naman ang talagang nag-iingat sa atin. Ayan. At sa ating pagpapatuloy nitong ating gawain, dito sa ating Seeking God in the Morning, ayan, tayo po ay dadako ulit, no, sa napakagandang topic ng pang day 12 natin. Pero syempre bago yan, no, katulad ng dati, tayo ay magsimula muna sa pakikipag-usap at panalangin, no, sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang bawat isa, iniimbitahan ko na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po ulit sa araw na ito, sa pagkakataon na muli kami ay gaganap ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagpulay-bulay at makapakinig ng iyong banal na salita, matuto sa iyong mga aral, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay maging masunurin sa lahat ng mga utos mo at mga nais mo. Linisin mo ang aming puso't isipan. Tulungan mo, Panginoon, na lagi kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Haplusin mo rin ang aming mga pangangatawan. Pagalingin mo po kami, Panginoon, kung kami ay may mga karamdaman. Bigyan mo ng proteksyon ang aming mga katawan sa mga anumang karamdaman na lumalaganap o mga virus sa kapaligiran. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga suliranin, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa amin, physical, lalo't higit espiritual. Patuloy din namin hinihiling, Panginoon, ang iyong proteksyon sa mga mahal namin sa buhay. Hinihiling namin, Panginoon, na ano man ang kanilang ginagawa sa mga oras na ito, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, ingatan mo po sila at pagpalain at tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood ng live na ito at gayon din na nanonood ng replay ng live na ito. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy na lumago sila sa kanilang buhay Kristiyano at patuloy na maging halimbawa sa lahat ng taong nakakasalamuhan nila. At Ama, ikaw rin po ang gumabay sa iyong lingkod na siyang mangunguna at magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasyahan mo po ako ng iyong banal na spirito at pagkalooban mo ako ng kakayahan na maibahagi ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At Ama, patuloy namin hinihiling ang kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga sa ating lahat, no? Teka, hindi yata na i-share yung ating live. Ayan. Gayon pa man, no, tayo ay magpapatuloy sa ating gawain sa araw na ito, sa ating Seeking God in the Morning. At narito tayo sa ating series na Leadership in Action. Okay, magkaroon tayo ng konting recap, dito sa ating Seeking God in the Morning, meron tayong ito ay journey na sinimulan natin nung maraming siguro 4 years na, ilang taon na rin na nag-start tayo nitong gawain na ito, no? Pero itong series na ating ginaganap, no, kung bago pa lang kayo dito, no, sa ating gawain, so welcome, no, to the family. We are in our 28th day journey entitled Leadership in Action. Itong Leadership in Action, ang ating subtitle dito is Charting the Course, Aligning the Vision.
Ayan. This is actually our fourth, no, series under Seeking God in the Morning. Dati yung aming itong devotion na ito ay ano lamang, no, rotation, no, merong na kapatid, no, na magmamagandang loob na siya ang mangunguna for a whole week. Yan, so nagpapalit-palit. Pero nito, after ng pandemic na lahat ay medyo busy na, ang iyong lingkod, no, hindi naman dahil hindi ako busy, no, pero kasi ako yung madalas na merong access online. So, ako yung na-assign, no, every morning para sa ating devotion. At noong February, nag-start tayo ng series, ano. So sariwain natin itong mga in action series natin, no, na nag-start ng February. Una, no, so nag-umpisa tayo sa title na Love in Action, Cultivating Kindness, Growing Joy. Ayan, so nakita natin doon how love grows into an abundant harvest kapag sumusunod tayo sa ating Master Gardener, at yan ang ating Panginoong Jesus. Ayan. So, yan ay ginawa ko na pong digital book, no? So, hindi pa siya na-print, pero hopefully, no, pinapanalangin ko na magkaroon din ng printed copy nito para meron tayong manual or guide kung gusto mong balikan anytime, no? Pero digital, no? So, meron akong in-upload. Wala po itong bayad. Ito ay free, no? Para sa mga nais na gamitin ito na guide, no. So another, no, after noon, March kasi ay nagtopic ako ng Daniel fast. So nung April, ito yung pangalawa na in action topic natin, no. So lumipat tayo from love in action, naging faith in action, moving mountains, mastering peace. Diyan natutunan natin kung paano harapin ang takot at maging victorious, no, victorious Christian. Ayan. So after niya nung that's April, etong May, no, ito yung ikatlo, no, nag-focus tayo sa kabataan. Ito yung pinaka-recent natin, no, nag-focus tayo sa kabataan. Ang ating topic is youth in action. Youth in action, the game plan for kingdom influence. So para ma-equip ang next generation to step up for God. Ayan. So yun yung ating tatlong nauna na in action series natin. And now, for this month of June, exactly June 1, inumpisahan natin, ano, we dived into this new topic entitled Leadership in Action. Ang direksyon ng seryeng ito ay hindi basta mamuno lang, no? It is about decision making, implementing plans, and setting goals that align with God's plan. So it is about a leader who knows where he or she is heading and where he or she is leading. Yan. So yan ang ating inumpisahan nung June 1. So ngayon, nandito na tayo sa ating second week, no? Nasa second week na tayo ng ating framework. Ng ating framework. Ito yung ating Leadership Under Fire. Ito yung title ng ating second week, no? Leadership Under Fire, Courage, and Resilience. So, noong day 11, no, kahapon, actually, ang tinapin natin kahapon is day 10 and 11, no? So, kahapon, no, pinag-usapan natin yung bouncing back o ang pagbangon ng pinuno mula sa pagkabigo. Yan. So, yung una, yung huwag natin pakinggan yung mga bashers, ganyan. And next is, yun nga, no, yung paano ba bumabangon kung tayo ay nabibigo. So, ngayong day 12, ang ating topic ay napakatindi, no, at napakahalaga. Ano ito? Ang title nito is Holding the Line. Sa Tagalog, katapatan sa gitna ng tukso at
kompromiso. So, paano nga ba manatiling tapat ang isang leader kapag pinapaligiran na siya ng shortcuts o suhol o mga maling hila ng mundo? So, napakagandang pag-usapan natin ito, no? So, pero bago natin talakayan yan, kailangan muna natin yung ating anchor verse para tayo ay ito yung ating pagbabasihan, no? So buksan natin yung ating mga Biblia sa Aklat ng Kawikaan kapitulo 10 bersikulo 9. Dito sa babasahin ko itong nasa King James Tagalog version, no, ang dating balita. So dito sa Kawikaan kapitulo 10 bersikulo 9, ang sabi niya, siyang lumalakad sa pagtatapat ay lumalakad ng tiwasay, ngunit siyang nagbabaluktot ng kanyang mga lakad ay makikilala. So, ito ay naging verse natin to nung nakaraan no? Kaya napakahalaga na tayo ay lumalakad sa tama at sa mabuting katwiran. Ayan. At basahin din natin, no? Sundan din natin yung bersikulo na mababasa naman natin sa Kawikaan ulit, kapitulo 20, bersikulo 7. Ang sabi niya rito, ang matuwid na lumakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na nakasunod niya. Ayan. So, ibig sabihin hanggang sa susunod na henerasyon, no? Kung ikaw na gumagawa ng matuwid ngayon, hindi lang ikaw yung nagbe-benefit until yung mga susunod na henerasyon mo. Ayan. So, napakagandang mga bersikulo na ating pagbabatayan sa umagang ito. Basbasan nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Mga kapatid, napakalinaw, no, ng paalala ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga. Sabi sa verse, no, siyang lumalakad sa pagtatapat ay lumalakad ng tiwasay. So in English, walking in integrity brings security. So bilang mga leader, no, sa pamilya man, no, bilang mga tulad natin mga magulang sa trabaho, no, bilang manager o kahit katrabaho ka or team leader ka dyan o sa school, no, kung ikaw man ay estudyante, no, pero ikaw naman ay tinitignan ng iyong mga kaklase dahil sa meron silang nakikitang magandang bagay sa'yo na pwede kang maging leader. Naalala ko tuloy kahapon, ano, yung mga kabataan dito sa church nung nag-attend ng midweek kahapon, no, maganda yung mga balita nila. Merong halos karamihan sa kanila, no, ay president sa kanilang class. Ayan, class president. Dahil nag-start na yung pasukan ng mga elementary at saka high school. So, natutuwa ako, no, na mabalitaan yung mga kabataan natin sa church ay sila ay naaatasan sa ganitong responsibilidad. So, yun na nga, no, bilang mga leaders, araw-araw tayong humaharap sa mga tukso na pwedeng compromise tayo, no? Ano ba yung ibig ko sabihin sa ma-compromise? Yung bang hinahayaan mong yung mabuti na alam mo ay hindi mo ginagawa kasi nga pwedeng natatakot ka o pwedeng feeling mo mas marami sila, baka mali ako, yung mga ganun. So, parang kahit alam mo na tama ka, kinukompromiso mo, no? So, minsan may mga pagkakataon na parang mas madaling magsinungaling, no? Magsinungaling nga ako ng konti para lang makalusot. Yan. So, kinukompromise mo yung tama, no? Dahil nga pwedeng takot ka na makonfront, mapagalitan, mapagsabihan. Yan. So, parang mas madali minsang naiisip mo, parang mas madali minsang gumawa ng shortcut para matapos agad yung trabaho. Yan. No? So, no, lalo na sa mga kapatid natin na nagtatrabaho sa mga production area, no? Napakahalaga na tayo ay sumusunod sa proseso, no? Magkamali man tayo, pero sumunod tayo sa proseso, no? Hindi magiging ganun kalaki yung ating
damage o yung problema natin, no? Or hindi tayo masisisi ng sobra. Kasi, syempre, ang maku-question doon is yung process. Ibig sabihin, hindi ganun ka perfecto, no? Yung proseso. Kasi, sinunod naman natin, nagkamali pa rin, no? So, yun, no? Tandaan natin, wag nating i-compromise yung alam natin na tama. So, parang mas madali minsan no naiisip natin parang mas madaling sumabay na lang sa maling agos ng lipunan, no, dahil ginagawa naman to ng lahat. Ayan, nako, yan ang huwag natin, no, lalo na kung tayo ay isang taong ginagalang at inuluklok, no, sa ganyang katayuan. Napakahalaga, no, na tayo ay makitaan ng tamang pagsunod, tamang paggawa, no, at wag tayong padala, no, sa udyok ng kapaligiran natin, no, na inuudyokan tayo na gumawa ng mali. A true leader, no, a true leader in action knows how to hold the line. Ibig sabihin, no, ibig sabihin nitong hold the line, may guhit kang itinakda batay sa salita ng Panginoong Diyos na hindi mo tatapakan o lalagpasan ano man yung mangyari niyan, no? Kailangan gusto mong sundin dahil pagka nakalagpas ka na sa linyang yan, ibig sabihin hindi yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Eto ka lang, no, dito lang tayo, wag tayong pilitin natin, no, na maging tapat, pilitin nating sundin kung ano yung tama, yung mabuti, kung ang karamihan, no, or hindi tayo nakikitaan, no, ng interest nila dahil sa ginagawa natin yung tama. At least, no, yung number one cheerleader natin, ang ating Panginoong Diyos, siya ang malulugod sa atin. Ayan. So yun, hindi natin dapat ibinebenta, no, yung ating integridad para lang sa pansamantalang pakinabang. Yan. So bakit, no? Bakit natin kailangan gawin to? Dahil siyempre sabi nga, no, sa dulo ng talatang binasa natin, ngunit siyang nagbabaluktot ng kanyang mga lakad ay makikilala o mahahayag. Ibig sabihin, walang bahong hindi mabubunyag. So makikilala, malalaman pa rin, no, yung maling gawa o maling bagay na ginawa ng isang taong ito, no. Dahil nga alam mo, isang magandang halimbawa diyan, ano, yung nagtago ka ng ulam. Ayan. So, kahit siniksik mo pa yan sa lalo na kung yung medyo malansang ulam, yung kunyari mga itlog, isda, ganyan, no? Kahit siniksik mo pa yan, sa tinago mo pa, binalot mo pa ng ilang plastic, ganyan, no? Katagalan yan, mangangamoy pa rin. Kumbaga ay pupuntahan niya ng tabi-tabi po sa mga kumakain, no? Pero pupuntahan niya ng mga hindi mabubuting gumagapang-gapang, no? And then mangangamoy pa rin siya, no, kung saan siya itinago. Ayan. So ganun din yung kasamaan, no? Kahit ano pang bagay na itakip mo dyan, sisingaw pa rin yan. Lalabas pa rin yan. No? Yun, meron siyang baho na mangangamoy pa rin. No? So, might as well, no, tayo, kahit simple lang, basta alam natin na gumagawa tayo ng tama, no? Gumagawa tayo ng mabuti. Yun yung pinakamahalaga, no? At kapag nawala, no, yung ating integridad, no, bilang mga leader, no, nawawala rin ang tiwala, no, ng mga tao o yung mga taong pinamumunuan natin. Nawawalan din tayo ng karapatan na dalhin sila sa tamang direksyon dahil tayo mismo, no, naliligaw din,
No? So, ganon, no? Kaya kailangan, napakahalaga para sa isang tao na manatili yung kanyang integridad. Pilitin, no, na gawin kung ano yung tama, yung mabuti. So, sabi pa, no, dito sa Kawikaan 20 verse 7, ang pagtatapat natin, no, ay may blessing hanggang sa susunod pa na henerasyon. Napakaganda, no? Kay gandang nalaman natin kung saan tayo patungo dahil yung daan natin ay tuwid at aprobado sa ating Panginoong Diyos. At ito, no, ay pwedeng lakaran din ng mga anak natin, ng mga apo natin, di ba? Yung mga susunod na henerasyon sa atin. So, ngayong umaga na ito, hinahamon tayo ng ating Panginoong Diyos na maging tapat kahit walang nakakakita sa atin dahil ang tunay na leader ay may malinis na puso sa harap ng ating Panginoong Diyos. Amen, amen. Napakagandang paalala po sa atin, no, sa umagang ito. At eto naman yung ating in-action challenge, no, para sa araw na ito. Tatlong in-action challenge. Number 1, suriin ang iyong mga desisyon. So, mayroon ka bang ginagawa o pinaplano ngayon, no, na medyo gray area o may halong kompromiso? Ayan, suriin mo muna, pag-aralan kung tama ba ito. So, pangalawa, ipanalangin, no, ang lakas ng loob. Kailangan natin ng lakas ng loob mula sa ating Panginoong Diyos. Sabihin, no, natin sa ating Panginoong Diyos na bigyan tayo ng lakas na tumanggi sa mga tukso, piliin yung tama, kahit ito pa yung mahirap, no, mahirap na daan. So, number 3, no, okay, yung number 3 is option lang po yan, no? Pwede ninyong i-share, no, itong salitang ito, holding the line with integrity. O kaya sabihin natin yan, no, sa ating sarili, I'm holding the line with integrity. So, para, no, magsilbi itong deklarasyon, no, deklarasyon natin ngayong araw na ito na tayo, no, pipilitin natin gawin lahat ng mabuti sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ayan, muli, mapagpalang umaga sa bawat isa. At bukas, wag po ninyong kakaligtaan. Bukas meron tayong 2 topic, no? Yung ating pang day 13 and day 14, no? Tatalakayin natin ang the armor of leader at ang overcoming with peace. Ayan, napakagandang susunod na topic natin para bukas. Kaya, antabayanan po natin yan. So, ngayon sa ating pagtatapos dito sa ating morning devotion, hinihiling ko po ulit na tayo ay umuko at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po ulit sa iyong mga salita, sa pagpapaalala mo sa aming Panginoon ng kahalagahan ng pagsunod sa tama, na kahit ang iba o ang karamihan ay gumagawa ng mali, Panginoon, tulungan mo na wag namin ikompromiso ang mabuti, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa amin ng lakas ng loob para sundin namin ang lahat ng tama sa iyong paningin. Gabayan mo kami, Panginoon. Tulungan mo na lagi kaming i-touch ng Holy Spirit kung kami ay minsan dumarating sa pagdadalawang isip, Panginoon, kung ano yung bagay na aming pipiliin, Panginoon, bilang mga leader, at naatasan mo, Panginoon, sa mga responsibilidad. Hinihiling namin, Panginoon, ang kalakasan, katatagan, Panginoon, na sundin kung ano ang tama sa iyong paningin. Ama, ikaw po nawa ang laging makita sa aming buhay at patuloy, Panginoon, na kalugdan mo po nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Gabayan mo po nawa kami at tulungan mo, Ama, na lagi kami maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Hindi ko pa nabati yung ating mga kasama ngayon. A blessed morning kay Jess. Ayan. At gayon din sa aking anak na si Christine. Thank you for sharing this live. Ayan. So, a blessed morning sa inyo at sa lahat ng manonood ng replay ng live na ito. Again, to God be all the glory. Take care. God bless.